Simula nung araw na nagkaaminan kami ni Alfonso ay sobrang laking pagbabago ang naganap sa pamilya namin. Dahil ngayon ay ramdam kong complete at isang masayang pamilya na talaga kami. Nagising ako sa mumunting halik sa aking pisngi at minsan sa lobby, hinawi ko kung sino man yun at nagtaklob ng kumot. "Baby, wake up," sabi ni Alfonso at pilit na hinihila ang kumot, kaya hinayaan ko nang tangayin niya ito dahil alam kong mangungulit lang ito. Naramdaman kong hinalikan ako ni Alfonso sa lobby ng ilang beses, kaya dahil doon ay napamulat na ako at isang gwapong ngiti ang iginawad niya sakin. "Good morning, baby," nakangiting sabi niya. "Morning," sabi ko at ngumiti din. Bumangon na ako at umupo sa kama at doon ko napansin na nakasuot siya ng business attire, at doon ko naalala na simula ngayong week ay babalik na siya sa trabaho dahil ilang linggo din siyang naka-leave. Iba talaga pag boss. Napailing na lang ako dahil sa naisip ko. "Mag-breakfast ka na sa baba, kainin mo yun ha. Maaga ako nagsing para ipaghanda ka," sabi niya at ngumiti. Tila may kung anong humaplos sa aking puso nang marinig ang kanyang sinabi kaya naman napangiti din ako. "Saan pala si Andre?" tanong ko dahil wala siya sa tabi ko. "Nasa sala naglalaro, ang aga pa ba't naglalaro agad yun?" kunot noo kong sabi. "Hayaan mo na si Andre, tsaka kumain na kayo bago maglaro," sabi naman niya. "Okay sige," sabi ko naman, "di ka pa ba aalis, baka malate ka na sa trabaho mo," sabi ko ulit at tumayo na ng kama at inayos ang mga unan at kumot. "Actually I'm late pero it doesn't matter, baka nalilimutan mong ako ang boss, baby," nakangising niyang sabi kaya kinunutan ko na lang siya ng noo. "Sus, pumasok ka na, ikaw pa naman ang boss, ikaw pa ang di nasunod sa mga office rules nyo," sabi ko naman. "Sungit naman ang baby ko aga-aga sabi ni Alfonso na nagpapakyut, kala naman niya cute siya, syempre cute siya. Pagkatapos kong mag-ayos ay bumaba na ako para tingnan si Andre sa sala at ramdam kung nakasunod naman si Alfonso sa akin. Nakita kong naglalaro si Andre ng mga biniling laruan ni Alfonso para sa kanya. "Mama, magandang umaga," masiglang bati ng anak ko sa akin na agad ko namang ikinatuwa. Tumakbo palapit sa akin si Andre kaya naman lumuhad ako para makapantay siya, dahil alam kong yayakapin niya ako. At hindi nga ako nagkamali, dahil niyakap niya ako at tinadtad ng maraming halik sa pisngi. "Ang tagal mong magising mama, hehe," sabi ni Andre habang nakayakap pa rin sa akin. "Sorry anak, napasarap tulog ni mama sabi ko naman at hinalikan din sa pisngi si Andre. "Papa, ba't namumula mata mo po?" biglang tanong ng anak ko sa tatay niya, kaya naman napatingin ako kay Alfonso at tumayo para tingnan siya. Nagpunas pa siya ng mata at tumalikod sa amin, agad ko naman siyang dinaluhan at pilit na pinapaharap sa akin at buti ay natangay siya, at nakita ko na mamula-mula ang kanyang mga mata at maluha-luha. "Anong problema Alfonso? Bakit naiiyak ka dyan?" nag-aalalang tanong ko ngunit umiling lang siya at niyakap ako. "I'm sorry," humuhik ding bulong niya. "Bakit ka nag-so sorry?" nag-aalalang tanong ko at hinaplos ang likod niya. "Basta I'm sorry at salamat kasi binigyan mo ulit ako ng chance para makasama kayo ni Andre. I love you both with all of my life," sabi naman niya at humiwalay ng yakap sa akin at pinunasan ang kanyang mga luha. Lumuhad naman siya kapantay ni Andre at niyakap din ito. "I promise I will be a good papa for you son, Papa loves you so much," sabi niya habang yakap si Andre. "I love you din Papa, promise na magiging good son din ako sa iyo at kay mama," sabi niya at niyakap ng mahigpit si Alfonso at hinalikan sa pisngi at narinig kong natawa ng bahagya si Alfonso. Dahil sa eksenang nakita ko ay doon ko naramdaman na totoong sincere si Alfonso at talagang nagbago na siya. I don't regret giving him another chance. Matapos ang madamdaming eksena kanina ay andito kami ngayon sa labas ng pintuan ko para ihatid sa labas ang kanyang ama. "Ayokong umalis," nakangusong sabi ni Alfonso. "Pumasok ka na Alfonso, sinasabi ko sa'yo, sobra-sobra na ang leave mo," banta ko. "Opo, papasok na, I'm gonna miss you both," sabi niya at hinalikan si Andre sa pisngi at nagbay. Agad namang pumasok sa loob si Andre dahil kanina pa siyang larong-laro. Hinalikan ako ni Alfonso sa lobby at tila wala nang balak pakawalan ito, buti na lang at natulak ko siya dahil baka hindi na naman siya makapagpigil. "Enough, pasok ka na, ingat Alfonso," sabi ko. "I will, I'll be back soon, ingat din kayo," sabi niya at ngumiti.
Tuluyan nang umalis si Alfonso at sumakay na sa kotse niya at ako naman ay bumalik na sa loob pagkasara ng pinto. Inabala ko ang sarili ko sa paglilinis ng bahay at pag-aasikaso kay Andre habang wala si Alfonso. Ang saya lang sa feeling dahil nasa maayos na kaming lagay ng anak ko. Andre anak, huwag kang maglilikot dyan ha. Maglilinis lang si mama, bilin ko sa anak ko na naglalaro na naman matapos kong paliguan. Pumunta ako sa second floor kung saan andun ang aming kwarto at naglinis muna ako, dahil medyo magulo ang paligid at ayokong magulo, dahil hindi ako mapakali. Inayos ko ang mga unan at kumot, nagsimulang magwalis, pinunasan ko rin ang mga gamit at habang pinupunasan ang isang lamesa doon, ay may nakita akong isang envelope na kulay brown. Hindi ko alam kung bakit ko kinuha yun at binuksan. Pagkakuha ko ng mga papel na nasa loob noon ay laking gulat ko nang makita ang annulment paper namin ni Alfonso, ngunit wala siyang pirma doon at tanging pirma ko lang ang nakalagay dito. Ito ang annulment paper na ipinadala ko sa kanya. Pero ba't ganito? Walang pirma. Tiningnan ko pa ang ibang mga papel at doon ko nakita ang marriage certificate namin ni Alfonso. Ibig sabihin nito ay mag-asawa pa din kami. Ibig sabihin sa ilang taon na akala ko na hindi na ako nakatali kay Alfonso ay isang kasinungalingan lamang. Tila nang hina ako matapos mag-sink in sa akin lahat ng nalaman ko. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Kung tuwa ba dahil mag-asawa pa pala kami ni Alfonso o inis dahil buong akala ko ay nakawala na ako sa kanya, ngunit hindi pa rin pala. Agad kong binalik sa envelope ang mga papel at inilagay sa ilalim ng kama namin, kailangan nating mag-usap Alfonso. Sumapit na ang gabi at napatulog ko na ang anak ko dahil napagod sa kakalaro kaya naman madali lang itong nakatulog. Andito ako ngayon sa sala at inaantay si Alfonso. Dahil kailangan kong linawan ang lahat ng katanungan na nasa isip ko. May inis akong nararamdaman pero hindi ako galit. May relief din akong naramdaman kahit papaano dahil sa nalaman kong hindi pala talaga kami hiwalay. Ewan ko sa sarili ko na babaliw na ata ako. Ilang minuto lang ay narinig ko na ang kotse ni Alfonso na pumasok sa garahe kaya naman ay agad akong nag-ayos ng upo. Baby, nasaan ka? Rinig kong tanong ni Alfonso. Hindi ko siya sinagot at rinig ko ang mga yapak niya na papalapit na sa sala. Nakita ko siya at nginitian niya ako ngunit nanatiling naka-poker face ako sa kanya. Hey baby, I'm home, did you miss me? Sabi niya matapos lumapit sa akin at humalik sa noo ko. Hindi ko siya kinikibo at tiyak akong pansin niya yon. Baby, may problema ba? Tanong niya. Agad kong kinuha ang envelope na brown sa gilid ko at binigay ito sa kanya. Where did you get this? Tanong ni Alfonso at tiningnan ko siya, halatang di siya mapakali. I thought you signed the annulment papers Alfonso, pero hindi pala, mahinahon kong sabi, pero sa totoo lang ay gusto ko na siyang sigawan, pero di ko magawa dahil baka magising si Andre. Look Chanda, please let me explain, nagmamakaawang sabi niya sabay hawak sa dalawang kamay ko. Go ahead, sabi ko habang tiningnan siya ng matalim. I didn't sign the annulment papers because I realized that I can't let you go, na hindi ko pala kaya na mawala ka sa akin ng tuluyan dahil sa kagaguhan ko noon. Late ko nang na-realize na mahal pala kita and I can't afford na mapupunta ka sa iba kaya ginawa ko yan. Call me selfish pero I just did that because I love you so much. Pero hindi ko pa magawang humarap sa iyo dahil sa mga nagawa ko dati, naluluhang sabi niya. Kalalaking tao napakaiyakin, please, don't be mad. I'm sorry dahil nilihim ko sa'yo dagdag pa niya. Lumambat naman ang aking puso dahil sa tila maiiyak na talaga siya. Hi, ba't ba napakarupok ko sa'yo Alfonso? Ano pa nga ba? Wala na naman tayong magagawa dahil tapos na yan. Sabi ko na lang at nakita kong nagliwanag ang mukha ni Alfonso. Really? Di ka galit sa'kin? Tanong niya na parang bata. Kaya naman tinamuan ko na lang siya at ngumiti. Paano ko sasabihin kila daddy na kasal pala ako sa'yo? They thought na annulled na talaga tayo. Sabi ko, for that actually alam ng parents mo na hindi talaga tayo hiwalay. Sabi niya na siyang ikinagulat ko. What? Alam nila daddy, and all of you didn't tell me what is going on? Inis na sabi ko. Hindi ko lang matanggap na ako lang pala ang di nakakaalam nito. And for goodness sake alam na pala ng mga magulang ko pero di man lang nila sinabi sa akin. Hey baby, please calm down, hindi namin sinabi sa'yo kasi. Kasi ano, kunot-noo kong tanong, nasira ang plano ko, inis niyang sabi at kinuha niya ang kanyang bag sa tabi niya at may kinuha doon na maliit na box.
I'm planning on proposing to you again pero dahil nalaman mo na ang lahat, I guess it's time, sabi niya at lumuhad sa harap ko at binuksan ang maliit na kahon. Doon ay nakita ko ang diamond ring. Naramdaman ko ang mga luhang gustong kumawala sa aking mga mata. Totoo ba ito? Sa kauna-unahang pagkakataon ay nag-propose sa akin si Alfonso. Baby, hindi ganito ang plano kong pag-propose pero feeling ko ito na ang sign para mag-propose sa'yo, sabi niya. I love you very much and I promise to never ever leave your side. I may not be a good husband to you in the past, but this time I promise that I will be a better man for you and to our son. Chanda my love, will you marry me again? Sabi niya habang naluluha na din. Sagat na sana ako nang bigla niya akong putulin. Di ako papayag na hindi ka makasal sa akin, Chanda. It's either papakasalan kita o ikaw ang magpapakasal sa akin. You choose between these two? Sabi niya at ngumisi. Hinirapan ko na lang siya sabay ngiti. Ano pa nga ba? I'm willing to be your wife again, for real, sabi ko kaya naman ngumiti siya ng pagkalaki-laki at isinuot na sa akin ang singsing. Niyakap niya ako ng mahigpit habang sinasabi ang I love you ng ilang beses. Ipinaalam namin sa parents ko at sa parents ni Alfonso na ikakasal ulit kami, kaya naman sobrang saya ng mga ito. At gusto nang agad-agadan na ikasal daw kami, sobrang saya din ng anak namin na si Andre at sa wakas daw ay complete na kami. Baby, maybe we should rush our wedding na, sabi ni Alfonso. Kasal na naman tayo sa papel, Alfonso, kailangan pa ba ng enranding kasalan? Sabi ko dahil sa papel ay mag-asawa pa din kami at hindi hiwalay. Of course baby, nung kinasal tayo ay hindi naman enrandi kaya this time kailangan nating bumawi. This time we will start over a new beginning kaya kailangan din natin ng ganito. Sabi ni Alfonso kaya naman napairap ako dahil mas maarte pa siya sakin. Mabilis nagdaan ang buwan at eto na nga ako ngayon at naglalakad na habang nakasuot ng magandang wedding gown. Habang naglalakad ay nakikita ko ang maluhaluhang si Alfonso habang nakatitig sakin habang ako ay naglalakad. Inikat ko ang tingin ko at nakita ko sila mommy at daddy, inaalo pa nga ni dad si mommy dahil umiiyak na ito. Mama, dalian natin maglakad at nag-aantay si papa doon sabi ni Andre na kahawak kamay ko sabay nguso sa kinaroroonan ng ama. Kasama ko ang anak ko dahil gusto niya daw na sabay kaming pupunta sa papa niya na agad naman nilang sinang-ayunan. Nakarating na kami sa harap ni Alfonso at isang malaking ngiti ang iginawad niya sa akin. Nagsimula na ang seremonya at ngayon nga ay sabi ni Father na, "You may kiss the bride." Dahan-daang lumapit sa akin si Alfonso upang ako ay mahalikan. Naramdaman ko ang malambot niyang lobby at ang hiyaw ng mga tao sa simbahan. Papa, tama na yan, sigaw ng anak namin na si Andre at pumagitna na sa amin ni Alfonso kaya naman ay napaghiwalay kami. Natawa na lang kami sa inasal ng anak namin. Mabuhay ang bagong kasal, rinig kong sigaw. Mabuhay, sabay-sabay na sabi ng mga tao sa simbahan kaya naman napangiti kami ni Alfonso. I love you, Chanda, bulong ni Alfonso at ngumiti. I love you too, Alfonso, sabi ko din at ngumiti. Andre, halika dito, sigaw ko mula sa kwarto ng anak ko at hawak ang cellphone niya. Sobrang nanggigigil ako sa mga nakita ko dahil punong-puno ng nga babaeng naka-bikini at may nakita pa ako sa cellphone ni Andre. Bakit po mama? Tanong ni Andre habang nakadungaw sa pintuan ng kwarto niya. Halika ditong bata ka, mahina ang ngunit nagpipigil kong sabi. Mama, it's not what you think, nauutal na sabi ni Andre dahil nakita niyang hawak ko ang phone niya. Anong it's not what you think ka dyan? Bakit may mga babaeng nakabikini ka sa cellphone mo? Inis na sabi ko at unti-unting lumapit sa kanya habang ang isang kamay ko ay nasa malaki kong tiyan dahil kabuwanan ko na at maaaring manganak na ko. Malaki ang age gap ni Andre at ng kapatid niya dahil napagdesisyon na naming mag-asawa na mag-focus muna kay Andre, kaya eto at malaki ang agwat nilang magkapatid. Hindi pa namin alam ang gender ng anak namin dahil hindi namin ito inaalam para surprise. Papa, tulong! Sigaw ni Andre at patakbong umalis. Dahan-dahan naman akong bumaba ng hagdan at doon ay nakita ko si Andre na nagtatago sa likod ng papa niya. Nang makita ako ni Alfonso ay agad niya akong inalalayan pababa. Halika ditong bata ka, kung ano-ano ang ginagawa mo, hindi naman kita tinuturuan ng ganyan, sigaw ko at nagtangkang lapitan si Andre. Wow baby, calm down, ano ba ang nangyayari at galit na galit ka sa anak mo?
pagpigil sa akin ni Alfonso. Bitawan mo ako Alfonso, etong magaling mo lang namang anak ay nahulihan kong may mga pictures ng babaeng nakabakini sa phone. Halika dito Andre, sabi ko at pilit na lumalapit kay Andre ngunit pinipigil ako ni Alfonso. Calm down babe, makakasama yan kay baby and for you, nag-aalalang sabi ni Alfonso, ngunit hindi ko siya pinakinggan at pilit inaabot si Andre. Baby it's normal kasi nagbibinata na yang anak mo, let him do that, sabi ni Alfonso at tumingin sa anak. Kaya naman ay parang nakakita ng liwanag si Andre at nginitian ng pagkatamis-tamis ang ama. Huwag mo nang konsintihin yang anak mo, ini-stress niyo ako, sigaw ko. Magsasalita pa sana ako ngunit naramdaman ko ang pagsakit ng tiyan ko. Alfonso mangganganak na ata ako, sabi ko kay Alfonso dahil sobrang sakit na ng tiyan ko. What? Natatarantang tanong ni Alfonso, sabi ko manganganak na ata ako, bilisan mo at dalhin mo na ako sa ospital, sigaw ko kay Alfonso kaya naman natarante ito at agad-agad akong binuhat. Andre get the car keys at yung bag na naka-prepare para kay baby. Faster, sigaw ni Alfonso kay Andre at agad namang sumunod si Andre sa ama. Nagising ako sa puting kwarto. Baby are you okay? Tanong ni Alfonso na nasa gilid ko pala at ang anak ko na nasa sofa at agad ding lumapit sakin. I'm okay, nasan na yung anak ko? Tanong ko sa kanila. The nurse will bring them here, sabi ni Andre habang nakangiti. Kunot-nuo akong tumingin sa kanya at magtatanong sana nang biglang may narinig kaming katok, at pagbukas ng pinto at may dalawang nurse na pumasok at bitbit ang dalawang baby. Hello ma'am, this is your baby number 1, a boy, sabi ng isang nurse at itinabi sakin ang anak ko. And this is your baby number 2, a girl, sabi naman ng isa at itinabi rin sakin ang anak ko. Napaiyak ako habang tinitingnan ang mga anak ko. I didn't expect that there were 2 angels na dadating sa buhay namin. Thank you baby for bringing our children to this world, naluluhang sabi ni Alfonso at hinalikan ako sa noo. Niyakap ako ni Alfonso at niyakap ko din siya pabalik. Sali ako, sabi ni Andre at nakiyakap din sa amin. Natawa na lang kami dahil sa inakto ng panganay namin. I promise, I won't look and watch videos again mama, especially that I have a baby brother and a baby sister, ako na po ang bahala, sabi ni Andre. Talagang babantayan mo ng maigi ang mga kapatid mo, kuya ka na kaya maging mabait ka, sabi ko at nginitian siya. Pero what are their names, mama? Tanong ni Andre. Ang baby boy namin ay si Alonso at ang baby girl namin ay si Atasha. Magandang pangalan yan mama, komento ni Andre at masayang nakatingin sa kapatid niya. Tiningnan ko si Alfonso at nakangiti ngunit maluhaluhang nakatingin sa anak namin. I wouldn't ask for more dahil sobra-sobra na ang binigay sa akin ni Lord. Ngayon ko napatunayan ang kasabihan na, there's always a rainbow after the rain. Ilang problema man ang dumating sa buhay mo, ngunit isang araw ay may dadating din na pag-asa na kukyuli sa madilim at magulong mundo.